Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Si Marcoleta ay mayroong 5 issue. Mayroong binabanggit na 5 issue laban kina Soto at Lacson at sa Blue Ribbon. May ginagamit daw kasing 5 bagay. Ang Blue Ribbon sa ilalim nila Soto at Lacson. Itong mga 5 issue raw na to, 5 bagay ay para malihis ang investigasyon. Hindi daw matukoy ang mastermind. Ano ba sa maiksing paliwanag, ano ba yung mga sinasabi ni Marcoleta na problema sa Blue Ribbon at sa investigasyon ng Senado sa pangunguna ni Lacson at ni Soto? Ang sabi ni Marcoleta, ang una, yung tinatawag niyang scapegoat strategy. Ang scapegoat strategy daw, ang ginagawa daw nila Lacson, Soto at ng Blue Ribbon, ginagamit na scapegoat, palusot, ididiin si Saldico. Si Saldico lang ang ididiin. Yung iba papalibrihin na. Parang kumbaga magiging scapegoat si Saldico. Meron akong 5 natukoy na mga pamamaraan kung paano nila i-float yung isang grand design to protect and shield the mastermind. Ano una? Yung scapegoat strategy. Scapegoat strategy, okay. Hanap sila ng sino yung mapagbalingan nila. Ang napagbalingan nila ngayon, sapagkat wala rito, ay yung dating Congressman Saldico. So, gusto nila doon lang matuon, doon lang ma-focus ang usapin. So, yun ang magiging scapegoat nila. So, parang kapag yun ang nadiin mo, ligtas na lahat. Pwede. Sana kung ma-establish natin, dahil doon lang. Okay. Kaya lang, nagsisigaw ang mga ebidensya. Unahin natin yung sinasabing scapegoat strategy. So, ang sinasabing scapegoat strategy, yung gagamitin, ididiin ang isa lang. Halimbawa, si Saldico lang. Para malibre yung iba. Siya na yung scapegoat. Ginagamit daw ang na scapegoat. Gagamiting scapegoat o itong tinatawag nilang scapegoat strategy. Ang gagawin daw, ang ginagawa nila Soto at Lacson at ng Blue Ribbon, ididiin si Saldico. Kumbaga, isasakripisyo si Saldico. Ngayon, sa pagsakripisyo kay Saldico, malilibre na yung iba. Kumbaga, ano na yan, Saldico lang ang mapapanagot niya. Kaya kung makikita daw ngayon, parang linalaglag si Saldico. Yan daw ang strategy. Scapegoat strategy ang tawag dyan ni Marcoleta. Ngayon, lahat ng sisi kay Saldico na. Pero yung pinaka-mastermind, actually, ang tinutumbok ni Marcoletang dapat maging mastermind si Romualdez at saka si PBBM kaya lang ang palusot daw dito isentro na lahat kay Saldico. Ito na yung managot sa lahat. Kaya ito na yung idiin. Ang tawag diyan ni Marcoleta, scapegoat strategy. Ngayon, totoo ba yan? Kung titingnan natin, hindi naman ganun Kasi kung sinasakripisyo si Saldico, bakit hindi pa siya napapauwi hanggang ngayon? Ay dapat kung si Saldico ay nilalaglag at si Saldico ang scapegoat para malibre sila Romualdez, ay di dapat ngayon makikita na natin na talagang nadidiin si Saldico. Ibig sabihin, ang mga pronouncements ng gobyerno ay nagdidiin kay Saldico, si Romualdez dinidiin si Saldico, si PBBM dinidiin si Saldico. Kumbaga, yung buong makinarya ng gobyerno dapat nakatutok sa pagdiin kay Saldico. Kung totoo yung sinasabi ni Marcoleta na ginagamit na scapegoat si Saldico. Pero kung makikita natin ngayon, parang hindi. Ang akusasyon pa nga ni retired Associate Justice Conchita Carpio Morales, parang pinoproteksyonan pa ni Romualdez si Saldico.
'Di ba may sinabi si retired Associate Justice Carpio Morales na yung pag-approve ni Romualdez noon, speaker pa siya, ng biyahe ni Saldico ng ganun katagal sa Amerika. Ay siyempre alam na yun ni Romualdez na posible tatakas ito, dapat hindi niya pinayagan yun. Bakit pinayagan niya? At bakit ganun katagal? Parang kung titingnan pa nga, ayon sa iba, parang pinatakas nga nila Romualdez si Saldico. At parang huwag kang babalik kasi madidiin ka o baka ituro mo kami. So ibig sabihin, hindi dinidiin si Saldico. Hindi dinidiin. Parang pinapaligtas pa nga. Yun yung ano. Iba ang sinasabi ni Marcoleta sa kanyang pahayag, si Saldico daw ay scapegoat. Dinidiin, linalaglag si Saldico. Pero para makaligtas lang yung totoong mga mastermind. Siyempre ang tinutukoy nila diyan si Romualdez at posible pa papunta kay Marcos, kay PBBM yan. Pero sa nakikita natin parang hindi ganoon Parang hindi ganoon. Hindi naman nakakaano nga parang malakas pa nga ang loob ni Saldi kung tumatakasan ito Hindi naman siya nadidiin. Hindi nadidiin. Ang lakas ng loob pa nga nung abogado na magsabi. Totoo, makakasuhan si Saldico. Makakasuhan si Saldico. Pero, ewan natin kung sabi nga ni Toby Chanco, hindi na yan uuwi. Mapapauwi pa kaya ng gobyerno si Saldico? Actually, kaya kung gusto. Makikita natin to. Tingnan nyo yung pagkakaiba kay Arnie Tevez. Si Arnie Tevez talagang hindi kinampihan ng gobyerno. Si Arnie Tevez talagang ginamit noon ang lahat ng kapangyarihan ng gobyerno para mapauwi si Tevez. Kay Saldico, hindi. Hindi. Masyadong maluwag ang kay Saldico. So, paano ngayon sinasabi ni Marcoleta na si Saldico ay dinidiin, nilalaglag para maging scapegoat. Para yung iba hindi na madiin. Ewan natin. Makikita natin yan kung talagang si Saldico ay ginagamit ang lahat ng makinarya ng gobyerno, kahit yung kamera talagang hinahabol siya, at si Saldico rin nakakaramdam na gamit talaga laban sa kanya ang lahat ng pwersa, makinarya, resources ng gobyerno. Makikita mo rin galit si Saldico sa ginagawa sa kanya. So, ang posibilidad niyan, lumaban, pumalag si Saldico. Hindi naman ganun Wala tayong nakikitang ganun. Kayo ba? Pumapalag ba si Saldico sa gobyerno? Kasi kung alam mong linalaglag ka, ginagawa kang scapegoat, magagalit ka. Bakit sinasakripisyo niyo ako? Parang ganito Magkasama naman tayo lahat dito, tapos bakit akong nadidiin dito? Parang hindi ganun. Awang ko, anong tingin nyo? Tama ba si Marcoleta? Tama ba si Marcoleta na linalaglag nga si Saldico? Parang scapegoat? Para makalibre si Romualdez o yung iba pa? Ako hindi ko nakikita yung ganun. Anyway, yan yung unang issue ni Marcoleta na ginagamit ang scapegoat strategy. Di umano, pinapalusot ay dinidiin si Saldico, pero papalibrihin yung iba. Gagamit ng scapegoat, parang laglagan. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.